Good evening! I'm Daniel. And I'm Tracy, and welcome to Bonfire Night! So, welcome po natin lahat ng mga ka-Bonfire Night natin na nakasubaybay ngayong gabi, especially to our pastors, our primary leaders, and our cell leaders, and most especially rin po yung ating mga invites, no, yung mga first-timers. So, welcome po kayo sa ating Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So, bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Huwag kalimutan mga ka-bonfire ha! Paalam! So, praise and glory to God po sa ating Bonfire Things to Remember. So, yung weekly reminder na yan, no, talagang itanim natin sa ating puso't isip, lalo na sa mga gawain natin sa online. Ayan, so hindi lang sa Bonfire Night, kundi sa mga simbahay, sa meeting, diba, cell groups natin. Ayan, so makakatulong yan sa atin para mas makapag-focus po tayo sa mga online nating gawain. And also, sa ating buong gawain na to na Bonfire Night, huwag tayong papadistract. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. Oh
the hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. So maraming salamat po sa ating CGS Philippines Worship Team sa panguna po sa pagpupuri sa ating Panginoon. At nawa yung awitin na yun nakatulong po sa atin to ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So I encourage you about isa. So wag lang po tayo na idle na nanonood, kundi talaga mag-engage po tayo also sa mga notebook natin, physical or kaya sa mga notes natin sa ating gadget. So take po tayo ng mga notes, mga takeaways natin after this po. Talagang focus po tayo sa ilang minuto na ito na wala tayong ma-miss out na revelation ng Lord ngayong gabi from our speaker. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, School of Leaders 2 teacher, part of multimedia team, and also one of the bonfire admin. Let's welcome Verna Lovenia. So, good evening po sa lahat ng ating mga ka-bonfire. So, sa lahat po nanonood lang live ngayon, magandang gabi po sa bawat isa. So, bago po tayo mag-start, let us open in prayer. Let's pray. Praise you, Father God, Panginoon, salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. I pray, Panginoon, Holy Spirit, ako po ay inyong samahan sa pag-deliver ng inyong mensahe, Panginoon, sa amin. I pray, Panginoon, sa lahat ng nanonood ng bonfire, Panginoon, kayo po magbigay ng gabay and open heart and open mind, Panginoon. Salamat, Panginoon. I give you all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. So, praise God po. And ngayong gabi, binabati ko po yung ating mga pastor, si Pastor Rami, si Pastor Adele, at sa ating mga primary leaders. And binabati ko rin po yung aking network and yung mga pastors po sa CGS Philippines. So, ngayon po, nais ko pong i-share itong message in continuity dun sa napakinggan nating message nung ating CGS anniversary. So, sa akin, na-evaluate ko, ano nga ba yung ginagawa ko ngayon na magkakaroon talaga ng impact for the next generation. So, importante talaga that we will leave yung spiritual legacy natin na talagang makakatulong dun sa mga next generation. And it challenged me to think beyond dun sa mga temporary achievements. Ano ba yung mga temporary achievements na masasabi natin? So, yung money, yung status, or yung mga possessions in life. And dapat talaga nating i-consider is ano ba yung ating eternal legacy. Diba? So, yung mga eternal legacy natin, yung mga soul na na-win natin before the Lord, and yung mga disciples na minentor natin and na-raise natin, and yung mga taong na-influence natin na ma-restore yung buhay nila and mag-serve din sa kingdom ng ating Panginoon. But who will continue the work of God through our life when we're no longer present, diba? So, yung leadership ba natin ngayon is something that will last? So, we need to leave something meaningful behind. Pero sa atin, mga follower ng ating Panginoon, yung greatest legacy natin is hindi yung masasabi natin ng mga pamana or yung mga material things, but something that is spiritual. So, it's not about how much you've done, but who you've raised. And yung mga na-raise natin, yung mga disciples natin,
yung mga leaders natin, sila yung magiging katuwang natin for nation transformation for the next generation. So, si Paul, yung kind of legacy dito na sinasabi ni Paul sa 2 Timothy 2 verse 2, sabi dito, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." So, itong sinabi ni Paul ay isang vision, di ba? To faithful people who will pass it on again and again. And itong verse na binasa natin is a call for every disciple and every leader. So, ang nais ko pong ibahagi ngayong gabi is about the vision lives on. So, alam naman po natin yung vision natin, di ba po? Winning souls and making disciples. So, dito tayo tinawag ng ating Panginoon. So, this is not just about our personal dreams, but it is about the Great Commission. And ito yung same vision na pinasa din ni Paul kay Timothy. Yun yung reason kung bakit tayo nagsi-cell group, di ba? Nandito tayo sa discipleship, nandito tayo sa ating leadership development. And kaya yung sinabi ko yun, the vision lives on because we have a legacy beyond you, beyond us. So even after we are gone, nandyan yung mga disciple natin na magpapatuloy talaga ng vision and mission natin. And yung obedience na meron tayo ngayon, yan yung magiging susi for us to achieve yung ating masasabing multiplication. Amen? And yung true legacy talaga, masasabi natin yan kapag yung vision po na meron tayo ay hindi yan namamatay and it continues to grow. Diba? So, yung focus natin from success to significance na. Diba? Hindi lang yung what did I build, but who did I raise. Diba? Hindi yung what did I accomplish, but what continues because of my life. So, sabi nga sa ating first point is, ang legacy begins with obedience to the Great Commission. So, alam naman po natin yung Great Commission natin, di ba? Yung Matthew 28:19-20. So, sabi dun sa unang line, "Therefore go and make disciples of all nations." Di ba? So, makita natin na yung starting point of our legacy is our obedience to Jesus. Yung command ng ating Panginoon to go. So, sa atin, kapag inobey natin to, yung sinabi ng ating Panginoon na, "Therefore go and make disciples of all nations," di ba? Diyan talaga magsa-start yung ating legacy kapag meron tayong obedience to the Great Commission. So, ang winning souls, hindi lang yan for yung sa ating mga pastors or missionaries. It is a call for every disciple and every leader. So, kung ikaw po ay bago pa lamang ngayon na nandito sa ating bonfire night or sa discipleship, isa itong encouragement din sa atin na yung tinatahak po natin ngayon ay hindi siya aksidente. So, God placed us here for a purpose, and all we must do is obey, diba? Have obedience before God. So, if we are a cell leader, di ba, hindi lang tayo basta-basta nagpa-facilitate ng ating mga cell group, pero nandun tayo sa mission natin to reach the lost. Amen? So, kailangan ang sagot natin sa ating Panginoon ay yes. Di ba? So, our yes to God can be the doorway to someone's salvation. So, dahil tayo, kagaya po natin, na-win tayo dito sa discipleship, naging mga disciples tayo and mga leaders, diba? Meron tayong mga na-win na mga disciples and naging leaders na sila ngayon. So, dahil tayo yung ginamit ng ating Panginoon, diba? Talagang maraming taong nakilala sa ating Panginoon. So, kapag tayo po mismo naging obedient tayo dun sa call ng ating Panginoon, marami pong tao ang makakatanggap and magiging disciples and magiging leaders. So kapag naririnig natin yung mga kwento ng life transformation, nakaka-inspire talaga siya. And that is because yung mga mentor nila nag-respond in obedience dun sa Great Commission na binigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga doon, "Therefore go and make disciples of all nations." Diba? Although yung mga leaders natin, may mga napagdadaanan sila
at their point in life, but they continue to obey the Great Commission. And ganun po tayo pag mga disciples na tayo and leaders, meron tayong perseverance. And if we want to leave a legacy, kahit na may mga hardships tayo na pagdadaanan, we still choose to obey. Amen? So kahit na may mga napagdadaanan tayong pain or hardship or struggles in life, we still choose to obey the Great Commission, di ba? So we may feel unworthy or inexperienced, di ba? Pero ang ating Panginoon, kumikilos talaga siya dun sa mga tao na merong obedient heart, di ba? So kung feeling natin po ngayon, hindi pa tayo ready para maging isang disciple maker, kung tayo po ay disciple pa lang ngayon and hindi pa tayo leader. So encouragement po sa atin na mag-obey lang tayo sa ating Panginoon and siya na yung bahala sa mga kailangan natin or mga pinagpipray natin sa ating Panginoon. And hindi rin natin namamalayan na as we obey God, inaayos niya talaga lahat ng aspect ng ating buhay. Amen? So may mga ganun po ba tayong experience in life na akala natin na tayo ay hopeless na, pero nung pinili nating sumunod sa ating Panginoon, nandun talaga yung kanyang great miracle. So bilang isang cell leader, yung greatest act of obedience natin is stepping into someone's life by sharing the salvation. And not just sharing the salvation, but also being intentional to that person na maging disciple siya, na maging leader siya, na kumbaga hindi natin sinusukuan yung mga tao na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen? So when we share our faith, talagang fina-follow up natin yan sa kanila, and hindi lang natin sila ini-invite sa ating cell group, but ito yung tinatawag nating legacy building. So when we build leaders, that is that time that we can say we are building a legacy. Diba? So kung makabuild tayo ng mga leaders na meron talagang puso para sa vision, yung mga leaders na alam natin na anuman yung storm na dumating sa kanilang buhay, they are unshakable. Amen? And I believe nandito tayo sa church, hindi siya aksidente. Talagang nilagay tayo dito ng Lord for us na mas lalong tumibay sa buhay. And we are blessed dahil out of all the people who are still finding their purpose, andito tayo ngayon na we have a choice to obey God and share the salvation to others as well. So, sabi nga 'di ba sa preaching ni Pastor na kapag yung easy life daw is isang miserable life. And nagkaroon talaga siya ng malaking impact sa akin dahil minsan may times na mahirap talagang mag-obey sa pinapagawa ng ating Panginoon sa atin. But kung i-compare natin, kung gusto natin ng madaling buhay, hindi naman siya masasabing successful life or fulfilling life. It is still a miserable life. And it's very much blessing din kung may mga napagdadaanan tayo, but we know that we have God, we have the Lord with us. And yung obedience po natin today, yung tayong mga disciples, mga leaders, di ba? Kapag naging masigasig po tayo na mag-win ng mga tao sa paligid natin, it could be someone's testimony tomorrow. Yung mga nakapag-testimony sa mga anniversary natin or sa mga conferences na napapanood natin, mabibless tayo dahil grabe rin yung transformation sa kanilang mga buhay, and that is because their leaders learn to obey the Lord. Kaya pahalagahan po natin yung ating mga leaders, and I think it's a blessing to our leaders if we have an obedient heart towards them. Diba? So yung mga leaders natin, makita natin wala silang kumbaga yung masabi natin kagaya sa work sa labas na may sahod, di ba? So, hindi natin nakikita na ganyan yan kapag mga cell leader because we know this is a privilege to God. And in return, tayo pong mga disciples and leaders sa ating mga mentor, we pray for them. And we choose na paano ba ako makakagaan sa aking leader. Di ba? So, imbis na kalabanin mo yung leader mo, pag-pray mo siya. Di ba? Imbis na, kumbaga, makita natin yung mga negative parts because, you know, our leaders are not perfect, but they are trying their best. And I know na yung susi din ng blessing,
sa ating mga disciples is when we learn to bless our leaders, hindi lang sa harapan nila, kundi kapag nakatalikod din sila. Diba? So sa akin, nakita ko yung blessing na kapag meron akong obedience sa aking leader, I also show obedience sa ating Panginoon. Kasi hindi naman pwede na you worship God, pero you don't obey your leader. So it's contradicting. For example, you're in the ministry then, you serve God sa iba-ibang aspect dito sa church, pero wala kang obedience sa iyong leader, ng yung heart to heart talaga. Sa atin din yun babalik. Kaya dapat, kung tayo ay humahayo para mag-build ng legacy to other people at nag-share ng salvation sa kanila, make sure mo muna na obedient ka din sa iyong leader. Kasi ang obedience, full package. Hindi lang ditong area. Hindi lang, kumbaga, hindi mo ino-obey ang leader mo, pero ino-obey mo si pastor. Kailangan sa leader mo and si pastor. And syempre, kapag ginagawa natin yon, we also give honor and praises sa ating Panginoon. Amen? Diba? Comment nga tayo dyan, I love my leader. Diba? So, mention natin yung ating mga leaders dyan. So, if we do not fix our obedience before God, what legacy can we live? Diba? So, kung hindi natin inaayos yung obedience natin sa ating Panginoon, sa ating mga leaders, and dun sa Great Commission na binigay sa atin ng ating Panginoon, anong legacy ang iyong iiwan? Diba? So, iiwan ko yung tanong na yan sa first point dahil tutungo na ako sa second point. So, second point natin is, legacy multiplies through discipleship. Amen? So, sabi nga sa 2 Timothy 2 verse 2, sabi nasa natin kanina, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Amen? So, legacy doesn't stop with one generation. It multiplies when we raise others to lead. So, masasabi po natin na legacy, spiritual legacy talaga yung ginagawa natin kapag nagmumultiply po yung ating mga leaders. So, hindi ibig sabihin na matagal ka na sa church, pero ang leaders mo ay wala pa rin. Diba? So, pwedeng we are excellent at what we do, but we are not excelling in the vision. Amen? So, kailangan din, habang tayo ay tumatagal sa church, dapat naman, kada taon, meron tayong nabibuild na leaders. Diba? So, kailangan, kung gusto nating ipamper yung ating mga sarili, make sure muna natin na meron tayong na-build na leader for the Lord. Because it can help the church to multiply as well. Amen? So, discipleship means intentionally walking with someone, teaching them to obey Christ, and helping them lead others. So, kagaya ni Paul, pinasa niya yung vision kay Timothy. And si Timothy, pinasa niya rin sa mga reliable people na kilala niya. And the legacy goes on and forth. Diba? So, makita natin yung flow nung kanila is multi-generational discipleship and legacy. So, leadership is not about doing everything yourself. It's about reproducing yourself in others. Amen? So, legacy multiplies through discipleship. So, masasabi natin na spiritual legacy yung ginagawa natin kapag ikaw ay nagmumultiply. Ang kagaya mo ay nagmumultiply, di ba? So, hindi lang dapat sa'yo nagsastop na nakatanggap ka ng salvation or naging disciple ka, natapos mo sa Soul 1, 2, 3, di ba? Life class nakatapos tayo pero hindi tayo nakabuild ng leaders. So, kailangan tayong mga disciple na palagi naman tayo nakikinig ng message sa simbahay or mga downloadings ni Pastor, we apply kung ano man po yung napapakinggan natin sa ating mga leaders. Diba? As a cell leader, pakinggan natin to. We are not just maintaining attendance. Diba? We are not just maintaining attendance, but we are raising fruitful disciples who will also lead others. So, if we will ask ourselves, is my cell group maintaining attendance lang? Diba? Maintaining attendance lang ba yung cell group ko? Maintenance mode ba kami? Siyempre, bilang leader na we know we are capable for more, kumilos tayo. So, yung Sabado na, o kunyari yung weekend na meron tayo, laanan natin ng oras na makausap natin yung mga disciple natin. Ano yung problema? Bakit hindi tayo makabuild ng leaders? Diba? Ano yung problema? Bakit ito lang yung attendance natin? Diba? So,
kailangan laanan natin ng oras if we want to build that spiritual legacy that lasts. Amen? So, legacy multiplies through discipleship. Multiplies, di ba? Hindi pabawas. Di ba? Talagang nagmo-multiply talaga dapat tayo. And we believe that yung mga disciples natin, kapag meron na rin silang own cell group and they can raise leaders themselves, your legacy continues and your legacy multiplies. Amen? So, discipleship is how the visions expand beyond your own efforts. It's how we change generations. So, makita po natin na tayo mismo, we must make an intentional effort na makakabigay ng impact for the next generation. Amen? So, wag natin hayaan na matapos na naman po yung 2025 na wala tayong na-build na leaders. And yung natin ngayon, influence natin ngayon is not limited lang dito sa vicinity na naroon tayo. Hindi lang limited sa TS Cruz, hindi lang limited sa Las Piñas, or kung nasa mang lugar po tayo ngayon, we can build leaders online. Di ba makita naman po natin yan, yung mga naririnig natin na testimony from other people na they can win people online and maging leader din sila. Di ba marami po tayong mga leaders dyan, international, na talagang masigasig na sumusunod dito sa ating vision and nagkakaroon ng obedience to the Great Commission. So tayo rin mismo, ipag-pray natin na makawin tayo ng mga tao online and wala namang imposible sa ating Panginoon, 'di ba? So makakabuild tayo ng leaders kahit magkalayo kayo, kahit LDR, 'di ba? Makakabuild tayo ng ating mga leaders. So kailangan lang gisingin natin yung ating mga sarili. Baka kasi hindi tayo yung nagmumultiply kundi yung ating mga problema or yung mga issue natin sa ibang tao, 'di ba? So kailangan ang nagmumultiply sa atin is yung mga leader natin. We have to be a disciple maker. We are not church tambays, 'di ba? Hindi tayo mga tambay lang sa church. Hindi tayo mga disciple tambay lang, 'di ba? So we need to do something that could contribute to the church, not just to the church, 'di ba? Yun din sa kingdom ng ating Panginoon. Legacy multiplies through discipleship. You don't just leave behind followers. You leave behind disciple makers. Amen? So, hindi tayo aalis sa mundong ito na followers lang yung naiwan natin, but we leave behind disciple makers. Amen? So, ang isang disciple, kapag meron niyang obedience sa ating Panginoon, and ang focus niyan ay multiplication of disciples and leaders, wala na tayong panahon to entertain our emotions dahil mas nangingibabaw na yung spiritual. Amen? So, lagi tayong nasa isip natin, ano ba yung pwede kong magawa this month? Ano ba yung kailangan kong ma-achieve this month? So, yung mga nawin po namin sa campus before ng mga kabataan, naalala ko, nag-campus ministry kami before dyan sa TS Cruz High School. Hanggang ngayon, merong 2 natira doon. And yung 2 natira na yun is mga leaders na rin sila ngayon. And I am very much blessed to witness their journey. Kasi kumbaga hindi sila na-expose dun sa mga kalakaran po ng mundo. So, na-expose talaga sila dito sa church. And ngayon po, may na-raise po kasi kami na 2 bagong leaders. And hindi siya taga dito sa Philippines, pero international, di ba? So, na-amaze din ako na makita dahil nag-iba talaga yung level of maturity nila when it comes to serving sa ating Panginoon. And that is the kind of legacy na dapat pag-focusan po natin, na imbis na isipin natin yung mga personal na agendas natin in life, bago yun, hindi naman po masama na asikasuhin ng ating mga sarili, but make sure natin na kung sa 100%, mas mataas naman ang oras natin para sa ating Panginoon. Amen? And number 3, legacy is measured by eternal impact, not earthly success. So sabi nga sa John 15 verse 16, I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. So sabi dyan sa last line, fruit that will last. So, yung tunay na legacy, it is not measured by what the world celebrates. It's measured by fruit that lasts. Amen? So, hindi man natin makita yung fruit ng hard work natin immediately, but God sees every soul na naaabot po natin and every life na nababago
through us. Amen? And yung mga ini-invest natin sa mga tao, spiritually, it has an eternal impact. Kagaya ng sinabi ko kanina sa intro natin is maraming challenge sa atin, di ba? Kapag hindi tayo nakakilala sa ating Panginoon. Dahil ang focus lang natin is ano ba yung magigain natin, di ba? Ano ba yung mga achievements na kailangan kong magawa sa aking buhay. Kailangan yumaman ako, kailangan ma-achieve ko to, magkaroon ako nito. Diba? Pero hindi natin naiisip ano ba yung eternal impact na pwede nating maiwan, diba? For the next generation. So, ang legacy, hindi yan na-measure sa kung magkano yung naiwan mong laman ng bangko mo or yung mga possessions mo, but your eternal impact. So, yung mga ini-invest natin sa mga tao, spiritually, it has an eternal impact. Diba? Hindi man maalala yung iyong pangalan sa mundo, but your fruit in Christ will remain. And I know, yun naman yung talagang gusto natin ma-achieve in life, di ba? Na tayo mismo, yung legacy natin through those people na under our care is magpatuloy through generations and generations. So bilang mga cell leader or sa mga nasa leadership, di ba? Ang fruitfulness ng isang cell leader is more than just a number. It means tayo mismong mga leader, yung fruitfulness is masasabi natin kapag yung mga tao na inaalagaan po natin is nabago yung kanilang buhay and nag-grow sila bilang mga disciples and na-raise natin sila as leaders. So a fruitful cell group multiplies, a fruitful disciple leads, a fruitful leader inspires legacy. Ayan, so makita natin ano ba yung pinagkakaabalahan natin at this moment, 'di ba? So ang focus dapat natin is mag-multiply ang ating mga cell group, and yung mga disciple natin, maging disciple maker sila, mangalaga din sila ng kanilang sariling cell group, and tayo mismo bilang mga leader, maging fruitful tayo so that we can inspire a legacy din sa mga tao sa paligid natin and for the next generation. So let us not just settle for leading a cell group, but let us settle for building a legacy of leaders who will build more leaders, diba? Who will not just build more cell members, but will build more leaders. So palakpakan po natin yung ating mga cell leaders na talagang nandyan yung kanilang pagsisikap and yung makita natin yung puso talaga nila sa paglilingkod. And kung ang ating oras po ay hindi consumed nito ng paglilive ng spiritual legacy sa ating next generation, so ayusin natin yung spiritual life natin as leaders. Let us go back to the basic. Because sometimes, it's hard to be a disciple maker if we have problems with our devotion, with our prayer life, and on winning souls. So, lagi tayong babalik sa basic. And hindi pa naman po huli ang lahat, and we have much more time. Pero wag yun yung laging i-mindset natin na lagi namang may panibagong simula sa ating Panginoon. Pero wag natin sayangin yung oras natin na makapaglingkod sa ating Panginoon. So yung greatest success natin is not our achievements, but yung mga kaluluwa po, yung mga souls na natulungan natin na mapalapit sa ating Panginoon. And in conclusion, we are called to build more than a name. We are called to build a legacy that lasts. The vision to win souls and make disciples is our personal calling. When we obey and raise disciples, the vision doesn't end. It lives on through generations. So whether you're just starting or have been leading for years, be fruitful, be faithful, be intentional. Because every soul you reach and every disciple you raise is a seed of eternal legacy. Live a life that echoes in eternity. The vision lives on through you. So ulitin ko, the vision lives on through you. So bago tayo magtapos, let us close in prayer. Let's pray. Praise you, Father God, Panginoon. Salamat po dahil nilagay mo kami sa path na ito, Panginoon, dito sa discipleship, Lord. And I pray, Panginoon, na ayusin mo po kami kung we have issues with reading our Bible daily, with our prayer life. May you dwell in our lives, Holy Spirit. I pray, Panginoon, na kami mismo ay mabalik
yung aming apoy, Panginoon, sa pagbubukas ng aming mga Bible, ang aming panalangin sa iyo, Panginoon, and sa paggawin namin ng soul, Panginoon. And Lord, I pray for each individual, Panginoon. I pray for our pastors, Panginoon, for our primary leaders, for every disciples and leaders, Panginoon. Kayo po patuloy na magbigay ng apoy sa kanila ng anointing, Panginoon, ng breakthrough, Panginoon, ng blessings. And everyone who is struggling right now, Panginoon, nanonood ng Bonfire Night, kayo po ang magbigay ng pagpapala, kagalingan, Panginoon, and ng answer sa lahat ng aming problema, Panginoon. And I pray, Panginoon, you'll continue to bless us, Panginoon, for the year 2025, Panginoon. We give you all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. So, salamat po and God bless po sa ating lahat. Like a fire, like a fire, like a fire, like a fire, shut up in my bones. I want the world to know you are God, with a passion burning deep within. I want the world to know that you live. Like a fire, like a fire, like a fire. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you, 'cause Lord, you are all I want. Like a fire, like a fire, like a fire. Let your presence come and saturate
Thank you, Vern, sa message na hinatid niyo po sa bawat isa sa amin. At alam ko, marami tayong natutunan tonight. Kaya we encourage na patuloy niyo pong i-post at maging blessing po tayo sa ating mga social media platforms using these hashtags. So, praise and glory to God po sa tapos nating bonfire night. Thank you po sa mga ka-bonfire natin na natili hanggang wakas. So, tama po yan. So, keep up that good habit, no, sa lahat ng gawain natin. So, huwag nating hayaan na pagtapos na yung message, nawawala tayo. So, talaga yung kabuuan ng gawain, huwag nating i-miss out hanggang sa matapos sa closing prayer, closing remarks. So, mahalaga pa rin po yan. And also, it is a practice po to be, to live kahit hindi lang sa online, pati sa face-to-face po nating mga gatherings. And continually, we encourage po yung bawat isa na nakasubaybay ngayon sa ating Bonfire Night to follow our social media platforms. Nandiyan po yung ating CGS Philippines Facebook page, yung ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, yung ating TikTok and Instagram. So, yung mga social media platforms na po na ito, dapat tayo po yung nangunguna sa pag-follow sa ating mga accounts, and talagang tayo rin yung nangunguna sa pag-share at sa pagpapalaganap ng Word of God sa online. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So patuloy po tayo mag-invite. Sabado pa lang, andun na yung nirarally natin ng ating invitations sa ating mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay makarinig at mabless sa message na ihahatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Ramey Henares Jr. So, thank you and God bless.